Salamat, Pastor Ronnie. At dito din, kasama natin si Sister Riza Diocos from Pagadian. Ipil po, Sambuanga, Sibugay. Ipil, Sambuanga, Sibugay. So, ang storya ng buhay mo, sister, by birth ka na, anong tawag? Alliance of Kamakop yan. Kamakop. Christian Alliance Missionary of the Philippines. Hindi ito katulad sa Missionary of the Philippines na UCCP. Iba din. Oh. So, ngayon, ano ba yung nakainganyo sa'yo na lumipat? Hindi babalik, ha? Lumipat talaga. Yung unang-una doon ay magandang gabi pala no, sa mga viewers ni Father Darwin Vipiano at kay Father Darwin. Magandang gabi po. Yung una-una talaga, Father, is yung balak ko sana na gusto ko mag-aral ng pagkapastora doon sa Dabsi sa Davao. Yun talaga. Una, sabi ko noon sa kapatid ko, tapusin ko muna yung commerce ko. No? Kasi scholar man ako. From first year to fourth year, sayang naman. So, nung natapos ko na, mayroon na namang isang, nag-B.Ed na naman ako, Father. Nag-aral din. Pagkatapos ng B.Ed, so, sabi ko, it's time for me na, magpunta ng Dabsi kasi gusto ko magpastoran. So, doon, Father, nag-start ako ng research sa bahay. Pagka, kung papasok ka sa sundalo, kailangan mo muna sa sarili mo na mag-ensayo ka. Para pagpasok mo, medyo, okay na eh. So, ganun ang nangyari, research doon sa bahay. Parang wala pa yatang, siguro andun na yata yung Facebook, pero parang hindi pa uso yung mga CFD na papasok na, diba? So, yung ginawa ko doon is, broadband pa yun, Father. Broadband. O sa laptop na, bili ka ng load, no? I-attach mo yung broadband sa laptop. Yan. Nag-research ako sa, Google. And then, ayun. Basa ng Biblia, review, and then, the history. Yun. And doon, bago din ako doon nag-research, nag-pray muna ako. Sabi ko, God of Abraham, God of Jacob, God of Moses, tulungan mo po ako sa maging decision ko na sana ganito. So, yun doon pa din nag-start. So, research, masubsob na pag-research. And then, kung basahin mo talaga yung Matthew, going to Revelation, para kang, sabi natin, history, di ba? So, doon talaga ako na touch, Father, yung sa Matthew 16. Doon talaga. Anon, Father, no, bilang isang Protestante, inborn, wala talaga akong kaalam-alam dyan sa mga santos niya. Wala akong kaalam-alam dyan kay Mama Mary. Wala. So, bilang isang Protestante din, I hate Catholic. In fact, Father, no, siguro 3 beses yata ako yung kay Mama Mary. Kaya nang malaman ko yun, masakit. Pumunta ako ng katedral talaga at nagluhod. Anong ginawa mo sa larawan ni Mama Mary? Ganyan. Winasak mo? Winasak din. Kasi hindi ko... Dahil sa turo sa Protestante din. Tapos nang malaman ko, grabe talaga yung konsensya ko. And then, sabi ko sa sarili ko, no, yung sa meditation ko, sabi ko, nagmuni-muni talaga ko, ko may simbahan na pala, no, na tinayo si Kristo, na even the gates of hell shall not prevail against it. Ano kaya to? Tapos, pagdating doon na naman sa Acts chapter 4, verse 4, hindi ba, mayroong figure doon na 5,000, no? Na mga followers. And then, kung punta ka naman doon sa Acts chapter 9 ba yun kay San Pablo, na yun, yung sa kanyang conversion, na persecute niya yung mga yung mga followers, believers ni Christ,
Tapos nag-appear doon si Jesus Christ sa sa way to Damasco ba yun? Sinabi niya, Saulo, Saulo, why you persecute me? Hindi man si Kristo, si Christ ang persecute niya, yung hinabol yung mga believers. Yes. Giprotektahan ni Jesus Christ. Pero na talaga tong simbahan kasi si San Pablo nakarating naman ng meron lang na-mention na sa Bible na church in the Corinth, diba? Church in Galatia, church in Ephesus. Meron na talaga. Tapos, siyempre, Father, bilang isang protestante, meron naman mga na-memorize na mga verses, kasi yun man talaga sa The Alliance, memory verse talaga yan. So, madali lang. Sinabi ni Christ sa Acts chapter 20 verse 28 na He purchased na the church na by His own blood. Posible ito nawala. And then, Yan, turo nila nawala. Tumalikod. yun ho, ang doktrina namin, Father. And then, kung basahin mo naman yung John, hindi ko kayo pabayaan, I will give you the Holy Spirit na mag-abide, till the end or forever. Yung everlasting na word, so forever. Hindi sinungaling si Kristo, Pastor lang. Bakit doon sa sinasabi na pastor namin na na-stop yun kasi gi-persecute yung mga apostoles, nawala lahat. That's why nag-rebelled, bali kasi nawala yun sila, inubos kasi sa panahon pa lang ni Emperor Nero, ganito ganire, yun ni Bonarete, ng mga ganun ba. Grabe yung yung sa England, ganun ni Henry VIII ba yun? Ni King Henry VIII, diba? Nawala yun. Ubos na yun. Wala na. Sabi mo naman, kung nawala, di useless yung Salita ni Kristo. Opo, ganun. Hindi pwede ito. Kasi even the gates of hell shall not prevail. So, balik na naman ako sa Matthew 16. Father, yung tumayo na yung balahibo. Teka, sandali. Eto. I-connect ko to sa history. Mabuti naman, and I thank the Lord na mayroon din naman akong about sa history. So, doon, nag-research talaga ako, Father, na teka, sandali. Sabi ko, ang una ko talaga tinanong si Google is ganito, who is the founder of the Catholic Church? So, nag-appear doon na Jesus Christ, 33 AD. Doon na, Father, parang ganyan na yung kamay ko, parang nanginig na ako na, iwan ko, yung basta di ko, so, nagtayo ako, nagkuha ko ng tubig doon, nag-inom ako, tapos, iniwanan ko siya ng sandali, lumabas ako kasi wala na, Father, yung parang pinapawisan ako ng malamig, yung, di ko na maintindihan, parang tama. Doon ako sa labas, Father, ng bahay ko. Nakaupo. Parang malalim na talaga yung iniisip ko. Doon na, Father, na saging ang isip ko na hindi kaya yung awit ni Max Urbana in March 16, 15, 21 with Magellan discovered. Ay, tama! Sabi ko, teka, sandali. Hindi ba may 3 barko na, na dumaong yung Corazon, Trinidad, Victoria? Parang gano'n na nga. Tapos sabi, oo nga, It was Father Pedro Valderrama, yung unang nagmisa doon, Eastern Sunday, March 31, 52. Naku po, nasa historia noon sa high school Kasi, connect mo? Opo, na-connect, Father. Kasi sa high school, Father, din ako sa history. So doon, na-connect na, Father. And then, malapit na ang yung 6 o'clock, yung bell ba ng cathedral,
nag-ring na yung Four Angelos. So, may nakita ako ng, tatlo na lizard, no? Nagbaba sila. Pero hindi sila pumunta sa lupa talaga. No? Doon lang sila, malapit na sa lupa, doon lang sila. Tapos, wala na, nagsimula na yung Angelos, the angel of the Lord declared unto Mary. So, yung tatlong butiki, naghinto talaga yan, Father. Opo, talaga, Father. Naghinto talagang tatlong butiki. Sa Angelos. Opo, doon talaga sa baba. Sabi ko sa sarili ko, pati ba naman butiki? Katoliko? Totoo talaga yan, Father. Okay na. Oh. Full na. Sige. So, delikado to So, naalala ko naman, Father, yung kami na mga protestante, mahilig talaga sa Biblia, no? So, naalala ko naman, Father, yung Matthew 24 verse 11 na maraming fake na prophet, no, na darating. Tapos, yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 na yung demonyong tao ba nalilitaw, di ba, no? Na, siya, against siya sa yung gipakadiyos, pagpakabalaan ng tao, ganun. So, marahil ito na talaga si Martin Luther na to. At dito na talaga kami napunik. Kasi alam ko man talaga na si Benjamin Albert Simpson, yung founder namin, Father, sa Canada, ito delikado to Baka parang ang binyag na natanggap ko, fake to. Doon na talaga, doon ko na rin naisipan na, oo nga, no? Baka fixer. So, ano yung natanggap ko na binyag? Fake? Delikado to So, hindi pa talaga ako convinced. Bumalik na naman ako, Father. May nalimutan pa ko. Tinanong ko na naman, balik ulit si Google doon. Sabi ko, tinanong ko naman siya, who is the first pope of the Catholic Church? Si Google, Father, hindi siya nagsagot na si Pedro. Hindi. Ang sinagot niya, lahat nasa Papa. List talaga nasa Papa. So, nakita ko, Father, na si Peter, Linus, Clemente, Peter Linus, nakalimutan ko si Evaristos, Clemente, Alexander. Yun. At saka yung sa baba nakita ko na si Pope John, kumpleto pa na. 265, 265, 267 ngayon si Leo. Pope Leo Leo. 14. Oo. So, yun. Sabi ko, hindi talaga to pwede. Ayaw ko na talaga. So, may kasama sana ako, dalawa kasi kami, Father, na magpunta sana ng Dabsi, yung anak din ng isang pastor sa One Way Outreach. Tapos sinabihan ko siya na hindi na ako magtuloy. Ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na magtuloy na mag-aral ng maging pastor doon sa Dabsi. Siya, bakit? Gamami kasi siya. Bakit naman basta ayaw ko na. Saka na lang kita. Ilang taon ka na nito? 35 pa rin. 35. Pero pwede pa man kasi doon man kami galing. Pero yung yung tatay nanay mo ordinary member lang. Opo, yung father ko sa pagkakaalam ko, Father, Katoliko yun siya. Yung mother ko, sa side ng mother ko, mga alliance talaga kami. At saka yung mga kapatid niya, yung dalawa is pastora. Ayun. Yung mga ko din, pinsan, mga preacher din. So bali sa amin, sa pamilya namin, ako lang talaga ngayon ang Katoliko. Na-imbitahan ka ba sa Oasis of Love din? Opo, Father, nang makita ako ng asawa ni Pastor Sunny Hagos na siya, na-amaze siya, bakit daw ako mayroong rosaryuhan. Siya, bakit may rosaryuhan? Kasi nagkatoliko ako. Uy, kasi siya man talaga yung may alam na, bakit anong dahilan? Kasi siya man talaga alam na may alam na alliance talaga kami. Tapos, gi-message niya si Kuya, si Pastor Sunny Hagos,
Na may na-convert dito, alam ko tong babae na to, alam ko to na isang alliance to, kung hindi Oo, to. si Alliance si si Pastor Hagos. Oo. Pero nasaan na si Pastor ngayon? Andoon sa EPL po. Doon sa So, yun, binigyan ako ng pamasahe din ni Tatay Dodong. Pinadalhan ako. Doon nakita ko din sila. So, masaya ko dahil sabi ko, hindi lang pala ako nag-iisa, marami na pala sila. So, ngayon masaya ako, Father. And slowly, na dati-rati, hindi ko alam kung ano yung mga santos. Dati-rati, hindi ko alam paano mag-sign of the cross. Minsan, baliktad. Kaya sa Father, sa Alliance, meron naman kaming santos. Meron. Ano kayo santo? Si Santa Claus. Santa Claus. Kala ko si Vilma Santos. So, 35 years old ka, lumipat sa simbahan? 35 years old na po ako, Father. Naglipat ako sa simbahan. So, ilan kayong magkakapatid? 8. So, sa 8 ito, ikaw lang yung Katoliko? Opo, Father. By birth kayo Alliance? Opo. So, anong reaksyon ng mga magulang mo at kapatid mo? Yung papa ko, Father, wala na, patay na. Yung mama ko lang noon, buhay pa, nagalit. Kasi nang bumalik ako sa galing sa Davao, sinabi ko na sa kanya na mag-aral ako sa DABC ng pagkapastora. So, masaya siya. Siya mabuti. Pero pagkasunod balik ko, sinabihan ko na siya na magpabinyag ako sa simbahang Katoliko. Sabi, ha? Ha? Bakit? Ganon. So, sabi niya, magkatoliko ka, anong nangyari? So, ganon. Medyo merong pangyayana pa kami, yung merong argumento, ganon. About Mama Mary. So, doon. Hindi lang ako nag-ingay. Tahimik lang ako kasi I respect man my mother. Ayaw po siya Yung mga kapatid mo? Alliance pa naman. So, okay lang sila? Ngayon, okay na. Okay na. Yung mama mo, okay na ngayon? Wala na siya, Father, patay na. Hindi ko talaga na kasi ang hirap, Father, hirap talaga i-convince. Kahit nga ako noon, kung hindi ako nagbasa, ayaw ko kasi makinig sa Katoliko noon. Close-minded ka Opo. nung dati. Pero nung nag-research ka na, Doon nabuksan. Sa mga nabasa ko, na-research ko, doon nagbukas yung isipan ko na yun lang. Kaya pagka nagpunta ako sa Cathedral, Father, nagpatulong pa ako sa sa mga kapitbahay na Katoliko kung paano ako maling sa Katoliko. Sabi na, punta ka sa katikista, punta ka sa mga alagad. So, yun. Nagsabi ako sa kanila na magpabinyag ako. So, dinala naman ako may nakilala ako na katikista, dinala ako sa katedral. Doon, tapos yung sekretary nila noon, gi-interview ako. Siya, bakit? Ganina. So, kasi gusto ko hindi, okay naman yung binyag kasi Trinitarian daw. Ayaw ko, gusto ko talaga na mabinyagan talaga ko sa Simbahang Katoliko. Kasi di ako sure. Sabi ko, di ako sure doon. Dito lang. Siya, sige, pwede ka na lang doon ka magpabinyag next year sa Sabado Gloria. Matagal man yun. Sabi ko, pwede as soon as possible. Sabi ko, mahirap na. Baka maya magribinta yung demonyo. Sabi ko, malapit pa naman ako binangga ng rural. Maya mamatay ako, hindi ako binanyagan. Saan kayo ako mapunta? Sabi ko, maaari. Sana as soon as possible. Bahala na yung mga handa dyan. Bahala ng dyan. Basta, kung ano ang mga requirements, then I will abide. Sabi ko, kung anong kailangan ng mga damit, magbili ako ngayon. Basta ang importante na mabinyagan talaga ako. Na maging talaga ako yung genuine na Kristiyanos. Oo. Kristiyanos yung binanggit ko, Father. Kasi yung naalala ko kasi, ang mga Katoliko man nagdala ng Kristyanismo dito. Pedro Beldrama. Yung talaga, sabi ko, parang hindi pa yata ako, Christian. Hindi. Pero kapag mabinyagan ako sa Simbahang Katoliko, din, Christian talaga ako. Kristyanos talaga ako.
And after that, so Father, masaya talaga ako. Sabi ko, pwede na ako mamatay. Okay. Dahil nabinyagan na ako. Then, Wow. mas maganda dito, Father, no, na-appreciate ko talaga ang simbahang Katoliko. Alam mo, kasi mayroong Eucharist, andyan yung confession. Maganda. No? And then, kami, Father, hindi kami naniniwala ng mga miracles. Ay, hindi kami yung mga buyag-buyag dyan, buyag-buyag. Wala kami yan. Pero doon sa San Isidro, Labrador sa Titay, yung pagkuha ba ng picture, nag-appear talaga yung, ayun po, the Lord of Hosts, ganun, nag-appear. Eh ako, ayoko doon, ano to, parang, siguro ano lang yan, error lang yan sa sa camera. Pero yung nag-ikot na yung mga hindi, talaga yan, miracle talaga yan, Lord of Hosts yan. Nag-appear talaga yung namin noon, speaker si Pastor Noy. Tapos yun din, Father, ika 1 year ko yun, May man din yun nangyari, ika 1 year ko din yun na naging nagpabiling. Parang Pero yung mister mo, siya Katoliko siya talaga. Katoliko dati. Opo, kasi Katoliko, kinasal kami 2018 lang. Bago lang ako Napakasal. asawa. Na po, 41 years old na ako Nagkaasawa. wala kami. So, i-greet mo yung asawa mo. Magandang gabi po sa iyo. Tabion, andito na ako kay Father Darwin ngayon. Nanonood siya ngayon. Opo. Nanood kasi nagasubaybay siya, Father, kay Brad Paul Alima at sa iyo. Ay, sa pala dyan, yung mga kasamahan ko dyan na mga lektor dyan sa Birhen sa Lourdes at saka sa St. John Paul II Pangi, sa mga alagad, mga kasama ko, ng mga alagad, mga lectors dyan. Magandang gabi sa inyo. Regards ko na kayo kay Father Darwin. Ako ngayon, Father, naging coordinator. Wow. Parish alagad coordinator. Laki ng cross, oh. So, meron ka pang idadagdag, sister? Mga mensahe mo sa mga kapatid natin na na-inspire sa yung testimony ngayong gabing ito. Opo, pagpatuloy lang natin, no? Huwag tayo lilipat, huwag tayo sumakabilang bahay. Kasi itong simbahan na Catholic, ito talaga yung simbahan na tinatag ni Kristo. Hindi yung mga ibang mga sikta-sikta, walang kasiguraduhan doon. No, wala. At walang Eucharist doon. Wala 'yon, symbolic lang 'yan doon, no? Walang anointing of the sick, walang confession doon. No, lang doon, binyag, no? Pag mamatay ka doon, thank you ka. Wala talaga, no? Pag mamatay ka, patay ka lang. Pero dito sa simbahang Katoliko, no, mayroong dasalan ka doon, parang tinapon ka na lang, no? Pero yung lapida mo, nilagyan ng RIP, rest in peace. Pero yung paniniwala nila, ang patay is patay na. Samantala dito, sa simbahang Katoliko, talagang rest in peace, no? Pinagdasalan, no? Mayroong prayer for sa mga souls doon, wala na talaga, thank you na, finish na. Finish Wala na. na. So wag kayo maglipat, tapos simba lang tayo, 1 hour lang yan. Kung doon ka sa protestante, wala, 3.5 hours yan, matagal. Wala talaga. Tapos yung communion doon, once a month lang, every first Sunday of the month, no? Ganun din sa inyo. Oo. So dito, maganda. Totoo talaga, yung Eucharist is the true body of Christ, doon symbolic lang. So, tunay, no? So, maraming salamat, sister, at very inspiring po. Just imagine, siya lang sa 8 na kapatid sa buong pamilya ang lumipat sa Iglesia Katolika. So, very challenging yan na decision dahil sa katotohanan, no? So, common denominator nila, hindi po sila binibigyan ng pera para lilipat sa simbahan. Kusa po. Yun po ang kanilang
common denominator because of the truth. Because sa katotohanan po na nagising sila. Just imagine 35 years old siya, nagising. No, 35 years old, natutulog. Pero, dahil walang nag-evangelize sa kanya, mabuti na meron na tayong social media ngayon. So, pasalamat tayo sa internet, sa Facebook, sa YouTube. So, maabot na natin kahit yung mga nandun sa ibang lugar. So, salamat Sister Riza Deocos na nagsishare sa kanyang story. Hindi basta-basta po. Very challenging itong buhay nila. Pero nakita ko dahil sa kanilang katotohanan na nasumpungan, only the truth shall set us free. So, dalawa lang po yung dala ni Kristo, truth and grace. John chapter 1 verse 17. So, hindi po yung pera, hindi po yung fame, kasikatan, ang makasatisfy ng mga natin. Ang makasatisfy natin yung dalawa, katotohanan at grasya ng Diyos. Si bro, everyday nagsasamba, and then every time itaas, no, yung banal na katawan ni Kristo at yung dugo ni Kristo, binubulungan niya, Lord. Ang asawa ko, hiniwalay na ako dahil sa'yo. And then, converted. No? So, ito po, buong pamilya sa kanya, very challenging dahil siya lang mag-isa. Pati na yung nanay niya, nagalit sa kanya, pero full of respect siya sa kanyang nanay. Mabuti na ngayon, may katoliko na sa kanila, magdadasal. So, pasalamat na sa iyo yon. Pupunta sa libingan. Pupunta at dadalaw, no? Every death anniversary, hindi na maalala nila. Pero tayo, inaalala natin, hindi lang panahon sa kalagkalag or All Souls Day, All Saints Day. Every time magsamba tayo, walang misa na hindi natin sinasali yung mga patay. Dahil hindi yun makaputol na kamatayan, hindi makaputol natin sa relasyon at pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin. So, yun ang kagandahan sa simbahang Katoliko. So, salamat sister, former Pastor Ronnie. Anong mensahe mo sa malugod nating taga-subaybay? Ang aking lang pong I want to say about my co-pastors before na patuloy po tayong pag-aralan ng doktrina ng Simbahang Katoliko. Dahil nakarinig po ako, Father, na sabi nila si Pastor Ronnie bumalik sa Simbahang Katoliko yan dahil hindi yan theologians. Sabi nila yung mga theologians hindi bumalik sa Simbahang Katoliko dahil kumpleto yung na-aral nila sa Bible School. Pero alam po natin na his Kathan Doctor of Theology yan, bumalik sa Simbahang Katoliko. Totoo. Bumalik naman. Kayo naman, theologian, sabi nyo, pero hindi kayo naniniwala sa katotohanan. So, gusto ko po na kayo ay mag-study po sa doktrina ng Simbahang Katoliko. Ako po ay bumalik sa Simbahang Katoliko through the teachers po of the teachings po of Father Jose Kilon, ang president sa Loyola School of Theology, canon lawyer po yan. Wow. At saka si Attorney Abbas, no, ang aming mentor, isa pong abogado at saka expert na scriptures yan. Sila ang tuturo sa amin. That's why I'm going back to the Catholic Church. Kailangan ko po na kayo, mga kasamang pastor, one of these days, magkita po tayo sa paniniwala sa Simbahang Katoliko. Huwag po kayong mag-stop ng study. Continue in studying the scriptures, the history, so that you will understand the fact na ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo ng lahat ng katotohanan. God bless and good evening. Salamat former pastor at si Sister Riza sa magandang testimonya. Gusto na lang umuwi last Tuesday pero pinigilan ko para maka-share sa kanilang magandang storya. Milagro po ito nangyari sa dalawang ito. Dahil yung mga kapatid natin, mga Katoliko, lilipat lang dahil sa noodles. No, lilipat lang dahil sa scholarship program. Lilipat lang dahil sa financial ino-offer, no, ng isang pastor. Meron ding lumipat, ito po yung karanasan ko, na bibilhan sila ng Rosie na motor, no.
Dun yan sa parokya ko, no? And then meron silang scholarship program. Hindi naman masama yung scholarship program. So, kung kawang-gawa lang, mabuti yun. Pero kung ang merong vested interest para maakay ka sa kanilang pananampalataya, hindi maganda yon. So, punta lang kayo sa Muslim na area or pagan area. Dahil nauna na ang simbahan dito. Para kayong namasul sa pinaslan na pinaslan na daan. So, pero okay lang, patuloy lang tayo. Pasalamat tayo dahil nag-say yes lang dalawa. Miss na nila yung pamilya nila. Pero nagsakripisyo sila dahil meron tayong alumni homecoming and then gathering sa mga batch ko. Dahil for 16 years hindi kami nagkasama. Then 75 years, Diamond Jubilee na ang seminaryo. So kaming lahat ay nagtitipon. At then meron kaming banding. So ngayon lang, after sa ating office doon sa St. Michael, buti din nakapunta kayo doon. At in the future, gawa tayo ng center doon para meron kayong matutulugan kung nandito kayo sa Bohol. No? In God's time, nasa drawing pa yon. And then hihingi natin ang suporta ng ating Panginoon, ang blessing ng ating Panginoon. Walang problema. Hindi masarap. Hindi natin i-limit yung panaginip natin. Yung dream natin, lakihan natin. So salamat ako, Pastor, former Pastor Ronnie, and then si Sister Riza. Maraming salamat sa inyo, and then sa ating mga malugod na taga-subaybay, maraming salamat at i-share nyo po ito para marami pa tayong maliwanagan ang base sa religious experience ng ating mga kapatid. So walang material blessing na ino-offer sa kanila, kundi katotohanan po. At sa pagpunta natin sa iba't ibang lugar, Bro Ronnie at Sister Riza, maraming mga sasalubong sa atin. Next year po, babalik na po tayo sa ating pag-ikot sa mga lugar dahil nagfo-focus pa tayo sa lugar natin. At kita nyo, maraming tao kanina. Anong oras kayo dumating? 4. 4. So, nakaabot pa kayo sa mga maraming tao. So, almost 200 yung mga tao na bumibisita sa atin from different places in the whole world. So, may from Canada, may UK, may from kanina iba't ibang lugar sa Australia, no? So, bumibisita sa atin kanina. So, maraming salamat po dahil nandito lang tayo sa studio natin, pero abot natin ang buong mundo sa pamagitan nito. Salamat po at tatapusin natin ito sa isang panalangin po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart. Maraming salamat. God bless. Salamat kay bro. Ay, ngayon our food. Lindot kayong storya ba?